Napahinto si Ligaya sa pagtatype nang maramdaman na nakatingin sa kanyang amo niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa gawin nito. Matiim ang tingin nito sa kanya na para bang may binabantayan ng kilos niya. Tinaasan niya ito ng kilay at lihim na inirapan. Mukhang binabantayan nito ang kilos niya kasi sa tuwing titingin siya dito ay nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Mukhang naghihintay ang loko na makagawa siya ng mali. Napahinto siya sa pag-iisip nang marinig ang paghinto ng yabag nito sa harapan niya. "May kailangan ka, sir?" Tanong niya dito na magalang na walang kangiti-ngiti sa labi. Bakit siyang ngingiti dito? Nagmukha pa siyang clown? Saka wala siyang balak makipagplastikan dito, no? Nagtaas siya ng tingin na hindi ito sumagot sa kanya. Matapang niyang sinalubong ang tingin nito. "Sir!" Nag-isang linya ang kilay nito na para bang hindi nagustuhan ng pagtawag niya. Anong gusto nito? Babe? Ashton? Umismit siya. Hindi na mangyayari yun, no? Dahil simula na muntik siyang gawing target nito, na-realize niya ng relasyon nilang dalawa ay mag-amo. Kaya nilagyan niya ng padarang pagitan nilang dalawa. Saka alam naman niya na baliwala yun sa lalaking ito. Baka nga mas matuwa pa ito sa ginagawa niya. Timbagang na nagsalita ito. Texting is prohibited during work hours. Tura nito sabay sulyap sa hawak niyang cellphone. Tumingin siya sa wall clock. Mag-aalas 12 pa lang pala. Kaya pala panay ang tingin nito sa kanya kasi tamang hinala niya. Binabantay nitong kilos niya. "I'm sorry, sir. Hindi na po mauulit." Tinago niya ang cellphone sa bulsa niya at nagpatuloy sa trabaho na parang hindi niya ito kaharap. Nang dumating si Sander, diretso siyang pumasok sa opisina ng pinsan. Naabutan niya si Ashton na nakaupo sa swivel chair nito na nakatingin sa papeles. Pero halata namang wala doon ang atensyon ng binata dahil panay ang tingin nito sa suot na relo. Pagkapasok ni Sander, imupo siya sa harap ni Ashton at nag-cross leg. "What's wrong, dude? Mukhang hindi magandang mood mo." "What are you doing here, Sander? Aren't you going to chase the love of your life like you promised when you drank last night?" Hindi sinasagot ang tanong ni Sander na sabi ni Ashton. Nalukot ang mukha nito. Hindi ko naalalang sinabi ko yun. Saka wag mo ngang ibahin ang usapan." "Bakit mukhang Biyernes Santong mukha mo ngayon?" Tumawa to. Why would I'm asking you those questions? Palagi ka nga palang ganito. Siya nga pala, next week ng paglilipat kay Axos ng posisyon ni Tito Zovito. Aren't you going to bring your fiancé? Lalong lumalim ang gitla sa noon ni Ashton. Saglit itong tinapunan ng tingin ng mesa ni Ligaya. "I'm taking her with me." Baka magulat siya. Katulad ni Sandara noon baka matakot siya. Kailangan mo sabihin sa kanyang tungkol sa underground business ng pamilya bago pa niya ito malaman sa ibang paraan. Hindi ko alam kung anong nakain mo at naisipan mong pumasok sa underground business katulad nila Chad. Bakit hindi ka nalang gumaya kay Tito Luis? "You know I can't, Sander. This is the only way to protect my family." Bata pa lang si Ashton ay pinangako niya na sa sarili na gagawin ng lahat para mas maging malakas. Para sa mga mahal niya sa buhay. Ilang beses na pinagtangkaang dukutin silang mag-iina noong mga bata pa sila. Si Angel at si Hero, ilang beses silang nadukot. Simula noon ipinangako niya sa sarili na gagawin ng lahat para protektahan sila. At alam niya na magagawa lang niya yon kung nasa underground business siya katulad ni Axus. Matagal na kasing nagretiro ang kanyang ama dahil sa pakiusap ng mommy niya na malabo niyang gagawin. Hindi siya hihinto lalo na't kung ito ang paraan para maging ligtas ang mga mahal niya sa buhay. Tumingin si Ashton sa bakanting mesa ni Ligaya. Nang mapansin itong pagtingin niya sa mesa ng dalaga ay nakangising nagsalita ito. "Well, sa palagay ko naman ay mas malakas ang loob ni Ligaya kay Sandara. I think mas madali niyang matatanggapan tungkol sa dark side ng pamilya." Pumitik to sa hangin nang may maalala. "Siya nga pala, pupunta sa bahay si Archie. Bibisitahin niya sila mommy. Kung pupunta ka ngayon, baka maabutan mo pa siya." Napatayo si Ashton sa narinig. "The heck, Sander? Kanina pa tayo magkausap. Bakit hindi mo sinabi agad?" "Relax, okay?" Tawa nito. "Noong isang araw bumisita siya kina Tita Clara. Masyadong mainit ang ulo mo nitong nakaraan kaya paano namin sasabihin sa'yo nila January? Saka alam namin na iira lang ang init ng ulo mo. Kaya we chose not to talk about it." "Shit!" Tumayo siya at iniwan si Sander. Kailangan niyang makitang lalaking yon. Paglabas niya, yumuko ang lahat ng mga empleyado para magbigay galang sa kanya. Subalit maski isa sa mga yon, hindi niya binigyan ng pansin.
Tristan, mas masarap yung pagkain doon sa kabila. Doon na lang tayo ulit kumain next time. Pareho silang napahinto ni Ligaya sa paglabas na magkasalubong sila. Pero agad na nakabawi ang dalaga, yumuko ito't gumilid katulad na lalaking kasama nito. At pagkatapos ay umalis kasama to. Ililibre na lang kita doon sa isang restaurant na madalas kong kainan. I'm sure na magugustuhan mo mga pagkain doon. Sabi ng lalaki, talaga? The best ka talaga, Tristan. Pero kailan naman yon? Wala nang bawian ha? Basta libre mo, rinig niyang sabi ni Ligaya habang papalayo. Sino kasama ni Ligaya? Mukhang close silang dalawa. Puna ni Sander nang maabutan siya nito. Hindi siya kumibo. Hahakbang na sana siya pero himinto siya at nilingon ang papalayong bulto ng dalawa. Mukhang enjoy na enjoy ang dalagang kausap ang maputlang lalaking kasama nito. Hindi man lang ito lumingon o nagtanong kung saan siya pupunta. Kumunot ang noon ni Sander nang maglakad siya pabalik. Saan ka pupunta? Akala ko ba pupunta ka sa bahay nila mommy? Babalik ako at isasama kong fiancé ko papunta sa kanila. Sagot niya sa pinsan niya nang hindi to nililingon. Naku, mag-aalauna na pala. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Tarantang sabi ni Ligaya na makita na 5 minutes na lang ay alauna na. Bye Tristan, magkita na lang nila Rhea after ng working hours. Bye Ligaya. Wait, pinigilan siya nito sa kamay. Nakalimutan kong ibalik sa'yo. Inabot nito sa kanyang panyong inabot niya dito kahapon. Natapunan kasi ito ng pagkain sa suot nito kahapon kaya pinahiram niya ito ng panyo. Naku, binalik mo pa talaga. Sabi ko naman sa'yo na yan eh. Ani niya sabay hampas ng mahina sa muscles nito. Pero sige na nga, para sa susunod makaulit ka. Tig-20 din kayang isa nito sa Divisoria. Natawa to sa sinabi niya. Ang witty mo talaga. Talaga? Tinakpan niyang bibig kunwari. Naku, pasensya ka na. Binibiro lang naman kita. Sige ha, aalis na ako. Bye! Bye, Ligaya! Ani nito sabay kindat sa kanya. Pasipol-sipol siya habang pabalik sa opisina. Wala kasi ngayon si Ashton. Nasalubong niya ito kasama si Sander. Mukhang may lakad ang dalawa. Saan kaya sila pupunta? Hindi kayo mag-girl hunting? Ayon kasi sa mga balita ay napakababaero ni Sander. Pati daw posting nakapalday handa nitong patulan. Kasama to ni Ashton kanina. Malamang baka tamang hinala niya. Naalala niya noong makita niya ito sa bar. Nag-init ang ulo niya. Kapag siya bawal, kapag ito pwede. Ang kapal ng mukha. Hindi lang halata pero babaero din palang Ashton na yun. Sa bagay, ano pa nga ba ang aasahan, mayaman at gwapong katulad nito? Yung iba nga ang tsaka ng mukha pero ang lakas ng loob na magloko. Ito pa kaya naubod ng gwapo? Napalundag siya sa gulat nang biglang may magsalita sa likod niya habang binubuksan niya ang pintuan ng opisina nila. Come with me. Kahit hindi siya hinarap, kilalang kilala niya ang boses nito. Saan naman sir? Sa girl hunting niyo? Saang lupalop? Humarap siya dito. Nalaki ang mata niya nang tumambad sa kanya. Ang napakalapit nitong dibdib. Nagmamadali siyang lumayo dito. Pero napangiwi siya nang bumanggang likod niya sa pinto. Pinigilan niyang mapangiwi sa sakit. Pupunta tayo sa bahay nila Tita Camila. Ha? Bakit kailangan nakasama ako? Dito lang ako. Marami rin kasi akong tatapusin paperworks. Mas gugustuhin niya na mapag-isa dito kaysa sumama sa lalaking ito. Gusto ko kasing bumawi sa'yo sir. Kailangan ko sipagan para naman sulit ang binayad mo sa akin bilang bayaran mo. Pagdidiinan niya pa. Yumuko ito tumingin sa kanya. Napansin niya na halos mag-isang linya ang kilay nito, mukhang hindi natuwa sa sinabi niya. Alin doon? Totoo naman ang mga sinabi niya. No buts, Ligaya. You will come with me when I said so. Pinalasad nito bago siya iniwan. Kung nakakamatay lang ang tingin ay baka natumba na ito sa sobrang sama ng tingin niya dito. You will come when I said so. Panggaganya sa boses nito. Nang makarating sila sa parking lot, nakita niya si Sander na nakasandal sa kotse nito. Sander, my friend! Pwede bang sumabay na lang ako sa'yo? Ang ganda kasi ng kulay ng kotse mo. Type ko. Sure, Ligaya. Tamang-tama. Kailangan mabinyagan na magandang chicks tong kotse ko. Nito sabay kindat sa kanya. Ganun. Pinigilan ni Ligayang irapan to. Babaero talaga. Nakakainis. Pati si Ashton ay hinawaan na. Ang totoo ay dahilan lang niya na gusto niya ang kulay ng kotse ni Sander. Kulay puti ito. Kulay na pinakaayaw niya sa lahat. Ayaw niya kasing sumakay sa kotse ni Ashton. Iniiwasan nga niya to sa bahay tapos sasakay siya sa kotse nito kung saan malitang space nilang dalawa. Nabubwisit kasi siya dito hanggang ngayon.
Kapag nakikita niya ang hinayupak ay naalala niyang ginawa nito sa kanya. Kinuha ni Sander ang cellphone nang tumunog ito. Nang mabasa ng binatang message, binuksan itong pinto ng kotse. "See you in the house, Ligaya," sabi ng binata bago sumaludong bumana ng kotse. Nalaki ang butas ng ilong ni Ligaya nang biglang sumakay si Ashton sa driver's seat. "Teka, kotse to ni Sander, anong ginagawa mo dito?" Ibig sagutin niya, pinaandar nito ang kotse at pinaharurot. "Sandali, nasan si Sander? Bakit ikaw nagde-drive?" "Tsk, akala ko ba gusto mong kulay nito? Bakit ang dami mong tanong?" Hindi tumitingin sa kanyang sabi nito. "Oo, gusto kong kulay nito. Ikaw, bakit ikaw ang magdadrive? May kotse ka naman. Nakakainis." Kaya nga siya dito sumakay para makaiwas dito. Pero in the end ay magkasama pa rin silang dalawa. "I also like its color." Tumingin to sa kanya at sandali bago binalik ang tingin sa kalsada. "Nagkataong pareho natin gustong kulay na to. Kaya hiniram ko tong kotse kay Sander. Saka hindi pwedeng sa kanya ka sasabay at hindi sa akin. Ako ang fiancé mo. Kaya dapat akong kasama mo sa sasakyan. Ayokong isipin nila na nag-away tayong dalawa." Madaldal si Tita Camila. "I'm sure na makakarating agad yun kay Mommy." "Di sana sinabi mo kagad para doon na lang tayo sa sasakyan mo." Mahinang bulong niya. Binaling niyang tingin sa labas ng bintana. Kung noon nagdadadal siya sa tuwing pagkasama sila ng kotse, ngayon ay naka-zipper ang bunganga niya. Ayaw niya itong kausap. Is there any problem? Kahit hindi niya kitang mukha ng binata, alam niya nakakunot ang noon ito ngayon. "Bakit? Mukha ba ako may problema?" Walang kabuhay-buhay na balik na tanong niya. Nang hindi ito sumagot ay hindi na siya ulit nagsalita. Bahala ito na mapanis ang laway. Inis siya dito. Mas tamang sabihin na masamang loob. At ang sama ng loob ng isang ligay di malanta ay hindi basta-basta nawawala. Nagulat siya dahil hininto nitong kotse sa gilid ng kalsada. "Teka, anong ginagawa natin dito? Malayo pa to sa bahay nila Tita Camila, ha?" Puna niya. "What is wrong with you, Ligaya?" Hindi may pinta mukha na tanong nito. "Ha? Ano sinasabi ng lokong to? It's been a week since you're treating me like that. Tell me, may problema ka ba sa akin?" Naningkit ang mga mata niya. Yun palang kinakainis nito. Namewang siya dito. "Bakit? Kasama ba sa kontrata natin na dapat ay maging madaldal ako at kausapin kita tulad ng dati?" Nang hindi to sumagot ay nagmamalaking nagsalita siya. "O diba, wala naman. Saka ayaw mo ba ng ganito ako? Hindi maingay at professional actress ang dating ko. Hindi ka na mapapahiya kasi magbe-behave na ako. Para hindi mo na ako matarget dapat yun kaso hindi niya masabi. Ayaw niya kasing maalalang naglaway siya na parang aso dahil akala niya magla-loving-loving na sila. Diyos mio, nakakahiya. "Are you okay? Namumula ka?" Tanong nito sabay sapo sa pisngi niya. Anak ng nanigas ang katawan ni Ligaya. Nagbukas sarang labi niya. Daig pa niyang nakakain ng 1 toneladang sili ngayon. Hindi ako okay. Kailangan ko magpahangin." Nagmamadali siyang bumaba ng kotse. Halos tumakbo siya palayo habang nakahawak sa pisngi niya. Tumingin si Ligaya sa mga taong naglalakad dito sa Luneta Park. Mga nasa 20 minutes na din siyang nakaupo sa bench dito habang hawak ang pisngi niya. "Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako namumula kanina sa harapan ng hudyong yon? Hinawakan lang naman niyang pisngi ko. Nag-kiss na nga kami dati eh. Tapos nahawakan na niyang susot. Nakita na rin niyang perlas ko. Bakit ngayon pa ako nahiya? Kanina pa siya bulong ng bulong dito kaya napatingin na sa kanyang ilan sa mga taong naroon. Ginulo niya ang buhok at inis na inis na nagsalita. "Ano ba itong nangyayari sa akin? Kinulam na yata ako ng lalaking yun." Oo, gwapo to sa paningin niya. Dati pero walang mali siya yun. Kaya nagulat siya kanina kasi biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa mukha nito. Saka ang hawak nito sa kanya, nagdulot ng kakaibang init at kiliti sa buo niyang katawan. "No, Ligaya, hindi ka pwedeng magka-crush sa damuhong yun." Mahina niya sinampal-sampal ang pisngi niya habang nakapikit siya. Baka kapag ginawa niya to ay magising siya at makalimutan ng kakaibang naramdaman niya. Ang kaso lang pagdilat niya mas lalong nagkarambulan sa bilis at tibok ang puso niya. Pagdilat niya kasi mukha ni Ashton ang tumambad sa kanya. "Ano namang ginagawa mo dito?" Nautal na tanong niya. Huwag nito sabihin na sinusundan siya nito. "Sinusundan ka?" Maiklong tugon nito bago umupo sa tabi niya. "Bakit mo ako sinusundan? Ang sabi mo magpapahangin ako." "Hindi ko sinabing na gusto kong sundan ako ng masamang hangin. Hindi ko sinabing sundan mo ko." Sabi niya at pagkatapos umusod sila palayo dito. Pero nagulat siya dahil umakbay ito sa kanya at hinila siya pabalik. "Ano bang ginagawa mong lalaki ka?" Pinandilatan niya ito ng mata.
Daig pa niyang may lagnat sa init ng pakiramdam niya ngayon habang magkadikit ang katawan nila. Gusto niya itong itulak palayo sa kanya pero hindi niya magawa. Parang may pumipigil sa kanya na huwag tong gawin. Yun nga lang, daig pa niya ang napako sa kinaupuan niya maski ang paghinga ay halos hindi niya magawa dahil sa nerbiyos. Ashton shocked when he noticed it. Kaya nirapan niya to, nakahinga siya ng maluwag nang alisin itong braso sa balikat niya. Pero panandalian lang siyang nakahinga ng maluwag. Agad di siyang napasinghap nang lumipat ang braso nito sa bewang niya. Ashton, isa! Sabi ng bitawan mo ko eh. Bibilang ako hanggang 3. Isa! Gusto lang naman niya itong bigyan ng babala. Ang kaso si Ashton nga pala to, hindi to marunong matakot. 2 and 3. Dugtong nito na parang inaasar siya. Namula siya hindi dahil sa galit ko hindi dahil naiilan talaga siya. Para silang tunay na magkasintahang magkayakap ngayon. Tumayo si Ashton at nilahad ang kamay sa kanya. Bakit? Naku ligaya, huwag kang umasang aayain kanya mag-date. Malabo yan. Our relationship is not fake ligaya. Hanggat hindi pa tapos ang kontrata nating dalawa. Fiancé at magiging asawa. Nilibot ni Ashton ang mata sa paligid. Nagkalat ang mga magkakaparehang naroon. Halos lahat na makita nila ay magkaasintahan. Total nandito na tayong dalawa. Bakit hindi tayo maglibot? Muntik nang malaglag ang puso ni Ligaya sa narinig. Baka nabibingi lang siya. Si Ashton, aayain siya sa ganitong lugar? Imposible yata yun. Natigil siya sa pag-iisip at pag-aninlangan. Nagbiglang kunin nito ang kamay niya. Hinila siya nito para tumayo. Gusto mong magpahangin, hindi ba? Come on. Let's go. Sasamahan kita. Isipin mo na lang na itong first date nating dalawa sa real couple. As a real couple daw? Habang naglalakad sila, napatingin siya sa malaking kamay ni Ashton na nakahawak sa kamay niya. Sa laki ng kamay ng binata at nagmistulang batang kamay niya. Ang init ng kamay nito, mainit ang malaki. Madaldal siya at walang prenong mabunganga niya pero sa mga sandaling yon, hindi niya magawang magsalita. Bago ang ganitong pakiramdam sa kanya, kinikilig siyang hindi naman dapat. Pero dahil ito na mismo nagyaya, susulitin niya ang date nila at mag-e-enjoy silang dalawa. Tinuro niya ang mga cotton candy mula sa malayo. Tara, bili tayo noon. Libre ko na. Hindi niya hinintay na makatanggi ito sa kanya. Hinila niya ito patungo doon at bumili sila. It's too sweet for my like. Sinubukan niya ito na binilog ng cotton candy sa bibig. Kainin mo na lang. Minsan lang ako manlibre kaya maging thankful ka na lang. Saka hindi bang sabi mo itong first date natin na sa real couple? Dapat enjoy natin tong dalawa na magkasama. Bawal ang mareklamo at maging killjoy. Kuha mo? Imbis na sumagot sa kanya, pinasakan ito ng malaking binilog na cotton candy ang bunganga niya. Kaya naman natahimik siyang bigla at kanda ubo-ubo siya. Handa na sana siyang panlisikan to ng mata at sigawan ito dahil sa inis niya. Pero napahinto siyang nang makitang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Feeling niya ay nalunok niya pati ang puso niya dahil sa napakagandang ngiti nito sa kanya. Lalo ito naging gwapo sa paningin niya. Nakakalusaw ang ngiti nito. Atakihin pa yata siya sa puso dahil lang sa ngiti nito ngayon. Napahawak siya sa tapat ng dibdib niya. Kalma ligaya, ngiti pa lang yan. Baka lalo kang mamatay sa kilig kapag na-crash back ka. Tumikim siya at lumapit dito. Total naman ay real couple daw sila. Bakit hindi niya yung samantalahin? Malakas ang loob na hinawakan niya ulit ang kamay nito. Tara babe, libutin natin ang buong Luneta Park. Tumingin si Ashton sa kamay nilang magkahawak bago may ngiti sa labing tumango sa kanya. Let's go, let's enjoy this day. Para naman makabawi ako sa ginawa ko sa iyo nitong nakaraan. Natigilan siya sa sinabi nito, huminga ito ng malalim at tumingin ng pasensyan tumingin sa kanya. Forgive me, Ligaya, even though I tend to frighten you. I shouldn't have done that. Considering I'm your fiancé. Hindi na dapat kita itrato katulad ng ibang tao. Hindi makapaniwala si Ligayang humihingi ng tawad si Ashton sa kanya ngayon. Pero masaya siya dahil iniisip niya nitong nararamdaman niya ngayon. Ligaya, halika dali! Nagmamadali siyang lumapit kay Mandy nang tawagin siya nito. Bakit? Hinila siya kagad ng dalawa na makalapit siya. Alam mo na bang kumakalat na balita? Si Sir Ashton daw nakitang may kadate kahapon sa Luneta Park. Tiling sambit ni Mandy na may kasama pang paghampas sa braso niya. May nakakita sa amin kahapon ni Ashton? Oh no! Tumikim siya bago nagsalita. Baka naman chismis lang. Alam niyo naman ngayon, nagkalat ng fake news. Hindi to chismis ligaya.
Totoo talaga ang sinasabi namin sa'yo. Heto tignan mo. Nilabas ni Mandy ang cellphone at pinakita sa kanyang mga stolen shots nila ni Ashton kahapon. Marami silang kuha na magkasama ni Ashton. Si Ashton ay napakagwapo sa lahat ng mga litrato. Samantalang siya, may kuha na nakatingal at halos labas ang ngalangala habang tumatawa. May nakaharang mga buhok sa muka at tanging ilong lang ang nakita. May kuha pa na muntik siyang madulas ngunit nakaharang ang malaking kamay ni Ashton sa kanyang muka. Halos sumusok ang ilong niya sa inis. Sinong hudas na kumuha ng mga litratong ito? Hindi ito makatarungan. Bakit si Ashton na ang mukhang tao dyan? Sandali siya natigilan, napalunok siya ng laway na makitang nakatingin sa kanyang dalawa niyang kaibigan. Ang ibig ko sabihin, bakit naman ganyan nakuha sa kanilang dalawa? Ang unfair naman at si Sir Ashton na ang gwapo dyan. Paano natin makikilala kung sinong babaeng kasama dyan kung walang magandang kuha? Pagpapalusot niya.